Guys, this is Rio from For You World. For this video yan, mag-final harvest tayo ng kailan or Chinese kale. Yan, kasi marami nang kinain ng mga uod o naubos-ubos na. Kaya titingnan natin kung may makukuha pa kayong mga dahon. Tara, samahan nyo kami. Nandito na kami guys, kasama ko yung anak ko. Bawa akong magsampay ng mga linaban ng aking asawa. Yan, punta muna kami dito sa Chinese kale or kailan. Halika Alicia, dito na po. Mag-harvest kami, final harvest. Sana may makuha pa kami dito. Nalika na siya. Hello guys, ito yung last harvest namin ng kailaan. Matagal na to. Yan, madami ng uod kasi yung mga kinainan ng mga uod, yung mga dahon. Kaya kailangan namin ubusin na lahat ng mga dahon na pwede pang makuha. Yan, nakikita nyo guys, halos ang naubos-ubos na talaga yung mga dahon nila dahil sa mga uod. Once lang kami nag-spray, pero hindi na ako talaga nag-spray para gusto ko kasi mas fresh at walang masyadong pesticide yung kailaan guys. Yan, nakikita nyo yan, yung anak ko, yung mahawak ng cellphone ka, yung paa ko ang nabibidyohan guys. Yan guys, nagpatulong kasi ako sa kanya na mag-video kami ngayon para sa last harvest ng kailaan. Marami na kami na harvest nito mga mga 5 harvest na ata kami. 5 or 6 kasi ibinigay ko sa magulang ko sa Albay guys. Yan yung mga ibang na harvest ko dati. Ayan, ginulay na din nila, niluto na din nila. At kami nagluto din ganito ng kailaan guys. Siguro sa yung ibang klase itong kailaan kasi ginugulay namin to, ginagataan. At nilalagay ng iba't ibang klaseng sahog. Masarap siya kapag hinahati siya ng maliliit siya. Sa bandang huli nitong video guys, ipakita ko sa inyo kung paano niluto ko tong kailaan namin. Kung paano magluto kaming taga Bicol ng kulis or kailaan guys. Yan. Yan, hinarvest na namin yung iba. At punta naman ako sa kabila guys para kunin yung iba. Yung isa kasi naka-video siya, naka-steady lang. Isang cellphone. Kaya yung isang cellphone naman yan, yung isang anak ko yan, naka-video sa amin. Yan guys, yung iba may natira pa, kaya lang, lahat na yun, kinainan ng mga uod. Ganyan guys, nakita nyo, ang daming uod sa mga daon ng kailaan or kulis. So, kailangan din kapag nagtanim ka ng mga gulay, kailangan din mag-spray, maglagay ng pesticides para hindi maubos ng mga uod yung mga dahon. Kagaya na sa nakikita nyo guys, naubos-ubos talaga ng mga uod yung mga dahon nila. So, kailangan talaga alagaan din at kailangan talaga ng mga spray or pang pesticide para mawala yung mga uod na nakikita nyo guys. Yan. Ang dami nila. Kahit alisan mo sila araw-araw, dumadami pa din sila kasi yan na ikinakain nila yan. Yan. Halos yung stem na ubos na ng uod guys. Mga naunang upload ko nito guys, yung isang YouTuber ko na nagtatanong siya kung pareho lang ba nito o parang hindi kasi sa kanila mas dark, sa akin medyo light siyang green. Sa akin para naman parang feeling ko parehas lang naman sila guys, oning kailaan or Chinese kale kasi sa akin na-expose siya sa sun. Talagang direct yung sun dito. Kaya hindi siya masyadong dark yung leaves niya unlike sa ibang market siguro or ibang bansa na sa greenery talaga or naglagay talaga sila ng garden nila na may roof, kaya siguro yung mga daon nila sobrang dark. Sa akin may konting yellow or light talaga, kaya masabi nila parang iba pero parehas lang naman ata sila ng kailaan. Tapos sa amin ginugulay ito, sa iba ginigisa lang, sinusute. Yan, depende sa pagluto nila. Sa amin kasi, ginugulay at saka hinahati ng maliliit para hindi mo siya malasahan yung medyo mapakla ba? Parang hindi mo siya mapakla. Parang iba yung dating ng dahon ng kailaan guys. Hindi siya kagaya ng pechay. Yung pechay kapag kinain mo, medyo masarap siya. Ito masarap naman, kaya lang, depende sa panlasa mo guys. Kaya sa amin, instead of sa ginigisa, yan, ginugulay namin, ginagataan at nahati ng maliliit para hindi mo siya talaga malasahan yung medyo kakaibang lasa ng kailan or Chinese kale. Pero masarap siya guys. Lagyan mo lang sila na masarap na ingredient. Yan. Ito na guys yung nakuha namin
fresh from my backyard, Yung mga Chinese kailaan or guys, Chinese yan, scale, maraming mga uod. or tawag sa amin dito sa Bicol, or kulis guys. Yan, nakikita nyo. Yung iba malusog pa, yung iba, ayan, ganyan gagaya nito, malusog ang mga dahon, yung iba may uo, so hugasan lang naman bago lulutuin guys. Yan, nakita nyo isang maliit na palanggana, pero may natira pa naman doon sa sa mini garden ko. Kaya ubusin na namin sila para mapalitan ng panibagong kahit Chinese scale or matatanim kami ng panibago. Yan guys. Yan. Ito na yung kinunan namin kanina. Talagang yung natira halos talagang uod na talaga. Kinain talaga ng uod. Yan. Hayaan ko muna sila ngayon. Titingnan ko kung ano mangyari pa habang di pa kami makakapagtanim ng panibago guys. Kaya lang ito last na yung harvest namin kasi may mga uod na talaga, halos lahat inuod na talaga kasi hindi ka, ako na palagi nag-spray nito. Yan, kinuha ko pa yung pwede pang nakuha guys. Kasi sayang naman yan, napakamahal naman ito ng Chinese scale. Sabi nga nila mahal talaga ito doon sa ibang bansa. Dito okay lang siya guys. So guys, yung yan, pagpipilian ko siya. Walang maghahawak kasi ng cellphone. Mamaya, pakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Pagpipilian ko siya. Ganito siya guys. Ang stem niya. Malaki din siya. Walang puro uod na talaga. So sabi nga ng iba, pag may uod, mas masustansya. Kasi wala siya masyadong fertilizer guys. Yan. So aalisan ko lang siya ng mga dahon ng mga butas-butas. At saka hatiin ko siya ng maliliit. At tadtarin ko siya ng maliliit mamaya para sa igugulay ko guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo kung paano ko siya ikat ng maliliit para sa paggulay guys, pagluto ko guys. Sa iba, nag-research ako sa YouTube, wala siya masyadong ganitong pagluto nila. Sa amin, ganito ang pagluto ng Chinese scale or kulis. Yan, hinahati siyang maliliit guys, as in maliliit talaga siya. Para yung lasa, hindi mo siya makain talaga na, hindi mo lasahan ng masyado yung medyo kakaibang lasa ng mga dahon ng kailan or Chinese scale. Kasi dito sa Bicol, ganito ang klaseng pagluto. Yung nakita ko sa YouTube naman, gisa sila sinusutay nila yung bawang, sibuyas, nilagyan nila ng oyster sauce, or yan, soy sauce. Yan, ganun yung pagluto nila. Sa amin naman, yan ganito, inahati ng maliliit at dilalag siya ng gata. Yung paggulay lang, kagaya ng paggulay ng sitaw or yung mga usually na paggulay, ganun ang ginagawa namin dito sa Chinese scale or kailaan guys. Kadalasan, yung mga linalagay sa gulay na ginataan ng kailaan, yung smoked fish, yung tinapa, at saka yung maliliit na dilis guys, pwede siya ilagay siya. At yung iba naman, ilalagay siya ng taba or yung karne guys. Depende sa panlasa nyo or sa gusto nyo ilagay. Pero sa amin, okay na yung dilis or saka yung smoked fish or tinapa. At yung iba naman, nilagyan talaga nila ng taba or yung karne mismo ng baboy guys. Masarap siya. Yung ganito yung pagluto sa amin, lagyan ng konting sili at solve na yung pagkain nyo guys, ng lunch or dinner. Ito na guys yung finish na kailaan, yung niluto ko sa gata guys. Pinakita ko lang sa inyo kung paano magluto yung taga Bicol ng kailaan or pulis. Nilagyan lang na namin siya ng smoked fish or tinapa or dilis. At minsan naman kapag may available na karne guys, na nilalagyan namin. So ganito lang yung aming pagluto. Sana magustuhan nyo. Kahit hindi ako marunong magluto, yan niluto ko para sa inyo para maipakita ko kung paano. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. God bless us all. Take care.